O, simpleng lutuin naman itong ating gagawin. Mainit na yung mantika. Bago po itong mantika natin, iprito na natin itong ating fish fillet. Parang ang lalaki ng hiwa nitong aking fish fillet, oh. Ang gagawin ko siguro, hihiwain ko ng maliliit. Sandali, ha. Ilang piraso ba ito? Parang 8. Okay, hiwain natin. Ang liit ng kutsilyo ko, oh. Tingnan nyo. Pwede na yan. Cute. Oh. Maglagay po tayo ng cornstarch sa isang poswelo. O, mga 3 kutsara ng cornstarch. Asin, paminta. Lagyan ko po ng konting tubig, ha. 1, 2, 3 kutsara. Dagdagan ko pa ng 1 kutsara. Ilalagay ko na po yung isda. At haluin po natin ng mabalot ng cornstarch at tubig yung ating fish fillet. O, ganun lang. Para po may texture. At pag sinama natin dun sa ibang ricado, hindi po madudurog. Yan. Itago nyo muna sa refrigerator ng mga siguro kalahating oras at nang kumagat talaga yung cornstarch sa isda. Tip ko lang naman sa inyo. Pero kung nagmamadali, kahit hindi na po. Basta dapat mainit lang ang mantika. O siya, prituhin na po natin. Hindi ko po itatapon to, ha. Nalimutan ko, ito palang isdang ginagamit ko. Ito po ay ocean perch. Pero kahit anong klaseng fillet ang gamitin nyo, salmon, tilapia, nasa sa inyo po yun. Naku, teka, pahabol. Meron pa pala akong konting tokwa dito, eh. Isasama ko na. Hiniwa ko rin din po ng pareho ng pagkakahiwa nitong isda. Isasama ko na. Sayang naman. Pinalipas ko lang ang mga 30 segundo at saka ko siya haluin para po maluto din yung ating tokwa. Ayos na po ito. Patayin ko muna yung apoy, ha. Patuloyin po natin ang mantika. Nagtira lang po ako ng 3 kutsarang mantika. Umpisahan natin sa bawang at saka sibuyas. 1 kamatis lang po ito, malalaki pa ang hiwa. O, tause. Hugasan nyo yung tause nang hindi maaging masyadong maalat. Halo na po natin dito sa ating bawang sibuyas kamatis. Lalagyan ko na po ito ng tubig, ha. Mamaya gagamitin natin pampalapot. Kapag kaluto na yung kamatis, ilagay na po natin ang sabaw. Ito ay 2 taas ng tubig at hayaan natin kumulo. Takpan po natin. O, mangyari, kumukulo na. Kung gusto nyo pang busa ng konting oyster sauce, kayo na po bahala. Maglagay tayo ng 1 kutsara, ha, para mayroong konting tamis-tamis. Tsaka natin ilubalob itong konting chicharo. Hindi na marami yung chicharo. 2 pakete po ang binili ko. Nung isang araw, gumawa tayo ng ginisang chicharo na may dilis. Napanood nyo po ba yun? Ako, ang sarap. Tapos isinama ko pa yung konti dun sa lumpiang sariwa, lumpiang hibad na ginawa ko nung makalawa. O tapos, ito na yung natira. Wala na kayong makikitang chicharo. Ubus na, eh. Yan na ang huli. Takpan na po natin. Sandali lang, ha. At baka naman maluto ng todo yung ating chicharo. O, 1 minuto lamang. Lagyan na natin ng kinchay. Mura-mura naman ang kinchay, eh. Mura-mura lang yan, di ba? Ito pong pampalapot. Ilagay nyo na kung gusto nyo malapot ng konti ang sabaw. Hindi ko ito todo, ha. At medyo marami itong cornstarch at konti lang naman ang sabaw na inilagay ko. O, tikman nyo muna kung may lasa. Naku po, ang sarap. Bago kayo kumain, isama nyo na po itong ating piniritong isda at tokwa, konting tokwa. Buti naman, nakita ko yung tokwa, pampahaba. Yan! Sabay patay ng apoy. Tapos, nagsaing na po ba? Nagsaing na si Manang. Kung hindi naman po uusto ang panggaso sa bahay para ibili ng chicharo, togi na lang po ang ilagay nyo at saka pechay. Maayos din yun. Ako, gagawin ko yun sa susunod. Pagkatapos, yung isda, kahit tilapia, kahit nga tinapay o hipon, kung ano meron kayo. Bago nyo po hiyain, lagyan nyo ng dinurog na chicharon sa taas. Masarap. Kung meron po kayong mike, haluan nyo ng mike para lalong marami makakain. Okay po ba? O sa susunod ulit, Pan Bilaro po.